Kilalanin ang buhay at yaman ni Claudine Barreto. Gaano nga ba siya kayaman? Isa si Claudine Margaret Castelo Barreto, o mas kilala bilang Claudine Barreto, sa mga pinakatanyag at respetadong aktres ng showbiz industry. Ipinanganak siya noong Hulyo 20, 1979 at kabilang sa kilalang pamilyang Barreto na puno ng mga artista tulad ni Gretchen at Marjorie. Nagsimula si Claudine sa industriya ng showbiz noong kabataan pa niya. Nakilala siya bilang isa sa mga young stars ng ABS-CBN sa programang Ang TV. Ngunit ang tunay na pag-angat ng kanyang karera ay nang mabigyan siya ng mga pangunahing papel sa mga teleserye tulad ng Mula sa Puso, Saan Ka Man Naroroon at Marina. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, nagwagi siya ng maraming parangal kabilang na ang Best Actress sa iba't ibang award-giving bodies. Naging optimum star nga ang bansag sa kanya dahil sa kanyang kakayahang magpaluha at magbigay ng inspirasyon sa mga manonood. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, si Claudine ay isa sa pinakamayamang aktres ng kanyang panahon. Mayroon siyang malalaking bahay sa Quezon City at Parañaque, ilang mamamahaling sasakyan at mga investment sa negosyo. Kilala siya sa pagkakaroon ng marangyang lifestyle, ngunit kasabay nito ay mapagbigay din siya, lalo na sa kanyang mga anak at pamilya. Taong 2006, ikinasal si Claudine sa aktor na si Raymart Santiago. Ang kanilang kasal ay itinuturing noon na isa sa pinakamalalaking showbiz weddings. Naging masaya ang kanilang pagsasama sa simula at nagkaroon sila ng 2 anak, sina Sabina at Santino. Ngunit gaya ng maraming relasyon, dumaan din sila sa matinding pagsubok. Noong 2013, naging laman ng balita ang kanilang hiwalayan na sinamahan ng mga isyu ng away, selos at custody battle sa mga anak. Sa mga panahong iyon, naging emosyonal si Claudine at aminadong naapektuhan ang kanyang karera. Gayunpaman, patuloy siyang lumaban para sa kanyang mga anak at sa kanyang karapatan bilang ina. Naging balita at usapan sa social media ang dating mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago matapos muling maglabasan ng mga isyu kaugnay ng umano'y pagnanakaw ng pera at ilang ari-arian ni Claudine na di umano'y sangkot ang dating asawa. Sa panibagong pahayag ni Claudine, isiniwalat niya na ilang mga dokumento at pag-aari umano ang nawala o nailipat nang walang pahintulot niya. Ayon sa aktres, natuklasan niya ito matapos niyang ayusin ang kanyang mga personal na records at investment accounts. Bagaman hindi niya direktang pinangalanan si Raymart sa ilang bahagi ng kanyang pahayag, malinaw na ang tinutukoy niya ay ang dating asawa na matagal ng karelasyon bago sila tuluyang naghiwalay noong 2013. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ng aktres, matagal ng issue sa pagitan ng dalawa ang tungkol sa financial matters at pag-aari. Kabilang na umano ang ilang bank accounts, properties, at luxury items na pinaghirapan ng aktres noong kasagsagan ng kanyang karera. Samantala, nanatiling tahimik si Raymart Santiago sa mga aligasyong ito. Sa kabila ng mga batikos, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng aktor. Gayunpaman, ayon sa ilang ulat, malapit na raw maglabas ng legal statement ang kanyang panig upang sagutin ang mga paratang ni Claudine.
Hello palangga, marami kong nagtatanong kung ano ba ang ginagawa ko to prepare for a movie, teleserye, or any big event. So ito po, i-share ko sa inyo ang aking secret at ang aking journey with TBL Manila Aesthetic. So first po, pinapagawa ko is facial. Pwede ko kayo mag-choose doon sa menu nila, sa service menu nila, kung anong gusto ninyong klaseng facial. So, I just have my regular facial with my kids. It's always best to start early. And then, I do the M's na pampatighten at muscle toning ng abs para magkaroon ho tayo ng abs. So, parang 30 minutes po, 30,000 sit-ups na yung ginawa ninyo. Ganun ho yun, mafe-feel nyo agad. Also, I do Pico laser. Yun ho para sa mga dark spots, pimple marks, at saka to lighten yung skin. Kung meron tayong mga scars, ganyan, ang Pico laser is very, very important and it will really help you talaga. Also, if you want lang parang, kung gusto niyo ho ng parang facelift, nang hindi ho kayo nag-undergo ng operation or anything, I highly recommend Ultherma or Thermagen. Ito pong Ultherma and Thermagen, you can do once a year lang po talaga. So today, I'm going to do my M's, my Picosure, and Ultherma. That's for contouring. Ang Thermagen is for yung contouring also and fine lines and skin tightening siya. Also, sa mga mas bata-bata pa sa akin, I think you should start with Exilift. Ang Exilift po is you can do that, I think you can do that once a week or 2 times a month. And it will tighten your skin also. Para siyang Thermagen, para siyang Ultherma, pero hindi kasing strong. So, pwedeng-pwede yung mga kumbaga, bagong magta-try ng mga machines for the face. Ito ho ang Exilift. Talagang perfect po para sa inyo. So, also I do laser hair removal and I also do meso injections for my back fat para mawala. Remember po, I lost 84 pounds and sa 84 pounds na yun, imposibleng hindi magsag ang skin. Also, they have Barbie arms. So, you should also try that. So, ako po ang aking secret. Ito po ang aking mga secrets bago ako mag-start ng pelikula. And in 2 days po, magre-ready na ako today kasama ang TBL Manila Aesthetics. So, thank you so much at TBL Manila Aesthetics at i-follow nyo na po sila. Thank you!